Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pasok sa eskwela sa maraming lalawigan, suspendido dahil sa bagyong Christine. Investigasyon ng Senado sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon, itinakda na sa October 28. Stockroom ng isang pribadong ospital sa Maynila nasunog. Sa MBC TV correspondents, level ng tubig sa Naga River malapit nang umapaw dahil sa tuloy-tuloy na malalakas na pagulan. Sa MBC TV Sports, Manila MSW Mavericks dinomina ang Quezon City Dragons sa Game 5 ng SBA. At sa Showbiz Spotted, Angelica Panganiban muling inoperahan sa Balakang dahil sa iniindang sakit sa buto. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Isa ang patay at 4 naman ang sugatan matapos bumangga ang isang kotse sa isang 10-wheeler truck sa Marcos Highway. Batay sa inisyal na investigasyon ng Antipolo Office of Public Order and Safety, walang maipakitang lisensya ang driver ng kotse at tila nakainom pa ito. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Edniel Parosa. Wasak ang isang kotse matapos sumalpok sa isang 10-wheeler truck sa bahagi ng Marcos Highway, sakop ng Barangay Mayamot, Antipolo City. Sa report ng Antipolo Office of Public Order and Safety, nangyaring vehicular accident bago mag-alas 5 ng umaga. Galing ang customized Mitsubishi Evolution X sa sumulong intersection nang mabilis na sumalpok sa likuran ng nakaparadang truck. Yung truck na doon sa may, malapit sa may Phoenix Gasoline Station. Sumalpok sa likod niyo yung kotse. May sumalpok pa ba sa kotse o dalawa lang itong involved? Dalawa lang po silang involved. Then, 5 yung sakay nung kasama ni passenger dito sa kotse. Then yung isa possible na talaga na siya na dead talaga. On the spot? On the spot dead siya talaga yung isa. Wala nang buhay ng abutan ng mga rumisponde ang isa sa 5 lalaking sakay ng kotseng may plakang VFA 174 habang isinugod naman sa pagamutan ng iba pa. Kinilala ang nasa wing si Joseph Ramil, samantalang nagtamo naman ng minor injuries sa mga kasama niya sa sasakyan. Sa lakas ng impact, makikitang nagkalat pa ang bahagi ng ulo ng biktima sa likuran ng sakyang Yupi ang Nguso, Tagiliran at Puitan. Batay sa inisyal na investigasyong hawak ni Antipolo City Police Chief Police Lieutenant Colonel Ryan Manomdo, walang maipakitang lisensya ang driver ng kotse at tila nakainom pa. Nagdulot ito ng pagsikip sa daloy ng trapiko sa direksyong westbound o papasok sa Metro Manila na kung alas 6:38 nang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasunog naman ang stockroom ng isang pribadong ospital sa Maynila. Pero paglilinaw ng Bureau of Fire Protection, hindi na damay ang mismong ospital dahil nasa hiwalay na gusali ang storage area at agad itong naapula. Narito ang ulat ni Boy Gonzales. Hindi nadamay sa nangyari sunog ang mismong gusali ng Mary Charles Hospital sa Gastambide Street, Sampaloc, Manila, umaga ng Martes. Ito'y dahil sa naganap ang sunog sa storage area na hiwalay sa gusali na nasa likurang bahagi ng ospital. Alas 6:51 nang magsimula ang sunog kung saan agad itong itinaas sa ikalawang alarma makalipas ang 10 minuto. Nasa halos 20 truck ng bumbero ang mabilis na rumisponde kung kaya't agad itong naapula bandang alas 7:20 ng umaga.
pasamantalang inilabas sa mga pasyente ng ospital, bunsod na rin ng makapal na usok. Agad ring pinapasok ang mga pasyente matapos makumpirma na wala ng usok at wala namang nasaktan sa insidente. Ayon kay Senior Inspector Alejandro Ramos, Chief ng Arson ng Manila Bureau of Fire Protection, iniimbestigahan pa nila ang dahilan ng apoy maging ang halaga ng ari-arian na natupok. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagkansela na ng klase ang maraming lalawigan sa bansa bunsod ng masamang panahong dulot ng bagyong Christine. Ang buong detalye sa ulat ni Jackie Resio. Kanselado ang ilang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa sama ng panahong dulot ng bagyong Christine ngayong araw ng Martes, October 22. Suspendido ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa 15 bayan sa Albay, habang wala ng pasok sa buong probinsya ng Bohol, Aurora, Calbayog, Samar, Camarines Norte, Camarines Sur at Claveria, Masbate. 16 na lungsod naman sa Quezon ay wala na ring pasok ngayong araw dahil sa bagyo. Maging sa Northern Samar at Sibuco, Zamboanga del Norte, suspendido rin ang pasok sa lahat ng antas ngayong araw sa 4 na bayan sa Sorsogon. Habang hanggang bukas, October 23, walang pasok sa Bulusan at Magdalena. Kanselado naman ang klase mula kindergarten hanggang grade 12 sa public at private schools sa Bacolod City, Huban, Sorsogon, Talisay, Negros Occidental at Quezon maliban sa Lukban at Tayabas. Samantala sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH, nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi pa sinususpindi ang pasok ng mga paaralan sa buong Luzon at ito ay suggestion pa lamang niya sa mga LGU. Ito ay matapos magdulot ng kalituhan ang naging Facebook post ng kalihim kung saan sinabi niya na abiso niya sa lahat ng LGU sa Luzon ay walang pasok sa October 22 at 23. Ito po ay suggestion sa mga LGU na isuspende mga klase. Nakapakuha kong authorization mula sa Pangulo mag-declare. Kaya ito yung suggestion dahil parating ngayong wala ka Pangulo na inabuti ko na abisuhan ng mga LGUs na mag-suspend na klase. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, suspendido naman ang mga flight operation ng ilang paliparan sa bansa. Bunsod pa rin ito ng lumalalang sama ng panahon, dulot naman ng bagyong Christine. Ang mga detalye ihahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Well, suspendido ang flight operations at kanselado rin yung flight ng ilang paliparan dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kabilang sa nagsuspende ng flight operation ang Calbayog Airport, habang kanselado naman ang mga scheduled flight doon sa Catarman Airport. Kinansela rin ang commercial flight sa Masbate Airport dahil sa malakas na buhos ng ulan at pagbayo ng hangin, kabilang na yung flight CG6177 at flight CG178. 258 namang pasahero ang apektado ng kanselado mga flight sa Birac Airport, kabilang ang 5J821 Manila-Birac at 5J822 Birac patungo naman dito sa Maynila. Sa Bicol International Airport, mahigit 600 pasahero apektado sa 4 na nakanselang mga flight doon, kabilang ng PR2925 at PR2926. Nagpaalala si CAAP Director General Captain Manuel Antonio Tamayo sa lahat ng area center manager na istriktong ipatupad ang pagbawal sa light aircraft operation kapag masama ang panahon. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Pilipinas na ng bagyong Christine ang lakas nito habang binabagtas ang Philippine Sea sa silangan ng Bicol Region. Huling namataan ng mata ng bagyo sa layong 335 kilometers, silangan ng Viracatanduanes, taglay ang lakas na 65 kilometers per hour at bahagyang bumagal ang kilos sa 10 kilometers per hour westward. Sa pinakahuling satellite image mula sa Pag-asa, makikita pa rin na makapalang kaulapan. Nakasalukuyang bumabalot sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas at maging sa hilagang Mindanao.
Within the next 24 hours, inaasahan ng intense to torrential rains sa Camarines provinces, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Heavy to intense rains naman ang posibleng maranasan sa probinsya ng Masbate, Quezon, Samar at Eastern Samar. Habang moderate to heavy rains naman ang dapat bantayan sa Cagayan Valley, Cordillera Region, Central Luzon, gayon din sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mimaropa. For the rest of the country, including Metro Manila, makulimlim hanggang sa maulang panahon ang aasahan at least until Friday. Samantala, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Catanduanes, habang dumami pa lalo ang mga lugar na itinaas sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Kabilang dyan ang malaking bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Region, Calabarzon, Cordillera Region, gayon din ang ilang bahagi ng Mimaropa at Bicol Region, pati na rin ang Metro Manila. Sa Visayas, apektado pa rin ang Samar Provinces, Leyte at Biliran, habang kasama din ang Dinagat Islands at Surigao del Norte naman sa Mindanao. Sa pagtayo ng Weather Bureau, inaasahang mananatili bilang tropical storm si Bagyong Christine within the next 24 hours sa patuloy na paglapit nito sa bahagi ng Catanduanes at Quezon Province. Mula bukas hanggang Huwebes, tinatayang lalakas pa ito lalo bilang isang severe tropical storm bago maglandfall sa Isabela. Pero dahil malaki po ang cone of probability ni Bagyong Christine, hindi inaalis na bahagya itong lilihis at maglandfall instead sa Cagayan o sa Aurora. Matapos nitong magpaulan sa dalawang potential landfall locations, ang Isabela or Northern Aurora, inaasang dadaan naman ito sa Cordillera Region at Ilocos Region bago tuluyang mag-emerge palabas ng West Philippine Sea. Kasabay ng pagbalik nito sa katubigan ay ang paglakas nito bilang isang typhoon at tuluyang paglayo nito sa bansa sa araw ng Biyernes at Sabado. Yan muna ang pinakahuling ulat kay Bagyong Christine. Mag-iingat po tayong lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa higit 3,000 mga pasahero ang na-stranded at napilitang manatili muna sa iba't ibang pantalan sa Luzon at Visayas dahil sa sama ng panahon dulot ng Bagyong Christine. Narito ang buong ulat ni Rovic Manuel. Umabot na sa mahigit 3,400 na mga katao ang na-stranded sa mga pantalan sa Luzon at Visayas dahil sa patuloy pa ring sama ng panahon dulot ni Tropical Storm Christine. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Coast Guard o PCG as of 4 a.m. ngayong araw, umabot na sa 3,418 na mga pasahero, truck driver at cargo helpers ang na-stranded sa magkakahiwalay na pantalan sa bansa. Gayun din ang nasa 600 rolling cargos, 26 vessels at 11 motor bangkas na stranded, habang ilang vessels rin at motor bangkas ang sumilong at ipinarada muna. Sa Southern Tagalog Region, nasa 8 pantalan ang apektado na may higit 100 pasahero ang stranded. Sa Northwestern Luzon naman, 2 ang apektadong pantalan, 6 na vessels at 5 motor bangka ang hindi muna pinabiyahe. Sa Bicol Region naman, 9 na pantalan ang apektado habang umabot na sa 1,229 na katao ang stranded at nananatili sa mga pantalan. Samantala sa Eastern Visayas, 16 na pantalan ang naantala ang biyahe at pinakamaraming apektadong pasahero ang naitala na humigit na sa 2,000 katao. Nagpaalala naman ng Philippine Ports Authority o PPA na makipag-ugnayan muna sa mga concerned shipping lines bago magtungo rito para maiwasan ang anumang abala. Habang pinag-iingat naman ng PCG ang malalaking barko sa malalaking alon, dulot pa rin ng Bagyong Christine. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng billiards, nakabawi ang Manila MSW Mavericks mula sa kanilang Game 4 loss matapos talunin ang Quezon City Dragons sa Game 5 ng SBA. Pinangunahan naman ni Tristan Tining de Ocareza ang team para maipanalo ang 4 sa 5 laro sa serye. Balikan natin ang naging mainit na Sharks action sa report ni Matchpoint Millie Borja. Dinumina ng Manila MSW Mavericks ang Quezon City Dragons sa Game 5 ng kauna-unahang Pro Billiard League sa Pilipinas na SBA. Nakabawi ang team mula sa pagkatalo nito kontra Taguig Stallions sa nagdaang Game 4. Sa Day 1, agad nagpakita ng impressive pool action ng Mavericks sa King of the Hill 5v5.
Sa pangunguna ni Tristan Tining de Ocareza with 8 racks won, 67 break success, and 96% overall rating. Sa Day 2 Sharks Double, nakabawi ang QC kung saan bumida ang dynamic duo na sina Alexis Damang Ferrer at John Limuel Rambo-Rebong. Pero ito na pala ang una at huling puntos ng Dragons para sa serye. Dahil tuluyan ang nakuha ng Mavericks ang kanilang momentum sa Day 3 1-on-1, Day 4 Sharks Double, at Day 5 King of the Hill. Kinilala bilang Player of the Week si Deo Careza dahil sa kanyang 40% na break success, 22 racks won, at 90% overall rating. Kapasalamat din ako sa coach namin na ganun nga, na hindi ako yung pinakamagaling sa team namin. Lagi niya ako inaasahan kahit nasa crucial game. Kumbaga buo yung tiwala niya kaya malakas din loob ko na gawin yung best ko. See a lot of potential sa batang ito kay Tristan de Ocareza. Siya yung tipo ng player na walang takot eh. He is clutch. Meron siyang clutch gene. Samantala, narito ang mga team na magtatapat at ang schedule ng mga laro para sa Game 6, Game 7, Game 8 ng SBA. Para sa mga interesadong matunghayan live ang naturang intense pool action, libre itong mapapanood sa Sharks Arena and Sports Bar sa Tomas Morato sa Quezon City. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. TikTok, Google at Meta nangakong aalisin ang hindi rehistradong social media accounts ng mga kandidato. NDRRMC itinaas na ang red alert status dahil sa bagyong Christine. Sa MBC TV Sports, Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga maghaharap para sa Governor's Cup Finals rematch. At sa Showbiz Spotted, Lady Gaga ire-release na ang kaniyang new single na Disease. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakatakda na sa Lunes, October 28, ang investigasyon ng Senado hinggil sa war on drugs ng nagdaang Administrasyong Duterte. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, prioridad na maimbitahan sa pagdinig ang mga testigo na nagsasabing may pang-aabuso sa ipinatupad na giyera kontra droga. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Kasado na ang gagawing investigasyon ng Senado hinggil sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na siyang mangunguna sa Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga, itinakda ito sa araw ng Lunes, October 28. Prioridad na maimbitahan sa pagdinig ay ang mga testigo na nagsasabing may pang-aabuso sa ipinatupad na war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Pimentel, hindi nila agad ipatatawag si dating Pangulong Duterte upang dumipensa dahil hintayin muna nilang may magdawit sa kanyang testigo bago siya ipatatawag. Ngunit tiniyak nitong mabibigyan siya ng sapat na pagkakataon na dumipensa at sumagot sa takdang panahon. Kabilang sa mga unang iimbitahan ay sina dating PCSO General Manager Ruyina Garma na nagsiwalat ng umano'y reward system sa Philippine National Police kapag may napapatay na drug suspect. Ganon din si dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na umano'y nanguna sa war on drugs base sa Davao Model. At ang dating Superintendent ng Davao Prison and Penal Farm na si Gerardo Padilla. Dito napatay ang sinasabing 3 Chinese drug lords na may basbas umano ang dating Pangulo noong 2016. Ipadadala sa araw na ito ang mga imbitasyon para sa mga paraping resource persons sa araw ng Lunes. Una nito'y tinabla ni Senate President Francis Chis Escudero ang mungkaing joint Senate at House hearing sa war on drugs. Masarap umano ito pakinggan, ngunit walang provision sa rules ng Kongreso ang pagsasagawa ng joint investigation ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Paliwanag naman ni Senator Pimentel, masyado ng advance ang hearing ng House Quad Committee at marami na silang napag-usapan doon kumpara sa Senado na magsisimula pa lamang. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kasalukuyang dinidinig ng Quad Committee ang issue ng extrajudicial killings ngayong araw. Nagpabatid naman ng mensahe si Manila Representative Bienvenido Abante Jr., co-chair ng Quad Committee, ng mensahe kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga kaganapan sa Batasang Pambansa ihahatid live ni Milky Rigunan. Manang Milky. Karen at Jewel, hangad ng Quad Committee ang agarang paggaling at pagbuti ng kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos hindi makadalo ang dating Pangulo sa imbitasyon ng Quadcom na humaharap nitong sa hearing tungkol pa rin sa extrajudicial killing. Nag-abiso ang dating Pangulo sa pamagitan ng sulat ng kanyang legal counsel na si Attorney Martin Delva III. Hindi makakadalo ang dating Pangulo pero nagpahayag naman ng kahandaan na dadalo sa masusunod na hearing sa Nobyembre. At dahil may sakit nga ang Pangulo, get well soon. Ang mensahe ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr., isa sa mga chairman ng Quadcom at chairman ng House Committee on Human Rights. Mensahe ni Abante, sana gumaling na si dating Pangulong Duterte para makapunta sa hearing ng Quadcom. Sana samahan din si dating Pangulong Duterte ng iba pang mga nagtatago at patuloy pa rin umiiwas na humarap sa hearing. Sana sa pagharap ng dating Pangulo sa Quadcom, sinabi ni Abante, maraming mga tanong ang maaari niyang mga sagutin. Narito sa Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Welcome to former President Rodrigo Duterte, who has signified his intention to appear before the Quad Committee. Get well soon. Sana po makapunta kayo sa susunod na hearing. Sana po samahan ka ng ibang invited personalities na nagtatago pa rin. Sana po sa pagpunta nyo rito, marami mga katanungan ang maaari po ninyong sagutin. Ang naging pahayag ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Para sa MBC TV Network News. Ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Milky Rigunan. Nanawagan naman ang Commission on Elections o COMELEC na iparehistro ng mga kandidato ang kanilang social media accounts bago ang 2025 midterm elections. Kasabay nito, voluntaryo namang nakipag-ugnayan ang TikTok, Google at Meta upang mabantayan ang mga aktibidad ng mga kandidato online. Ang buong detalye sa ulat ni Nicole Lopez Poyawan. Muling nanawagan ang Commission on Elections sa mga kandidato na irehistro ang kanilang social media accounts. Ginawa ni COMELEC Chairman George Garcia ang pahayag upang mamonitor nila ang online activities ng mga kandidato, maging ang kanilang political advertisements bago ang 2025 midterm elections. Ayon kay Garcia, voluntaryo nang nakipag-ugnayan sa kanila ang TikTok, Google at Meta o Facebook upang mabantayan ang aktibidad ng mga kandidato online. Kahapon yung ating mga platforms na po, nandun ang TikTok, nandun ang Google, nandun po ang Meta at sila ay nag-commit na kapag hindi nakarehistro sa atin yung mga social media accounts, at the same time yung mga post ay talaga namang wala doon sa mismong listahan ng Commission on Elections, yan po ay kaagad nilang iti-take down. Ang yun po ang kagandahan, at ito ay para sa mga kandidato, yung pagpaparehistro ng kanilang social media accounts hanggang December 13. So pagka hindi nakarehistro, abay pwedeng paghinalaan yan, na yan ay pangangampanya and yan ay political advertisement, and therefore, walang makakapigil sa mga platform na tanggalin po iyan. Dagdag pa ng COMELEC Chairman, wala silang sapat na resources upang bantayan ang lahat ng nasa 44,000 kandidato. Sabi ni Garcia, baka nga umabot pa sa 440,000 ang social media accounts ng mga kandidato kung bibilangin pa pati ang fake accounts. Trabahoan niya ng COMELEC na ma-regulate ang political ads sa radyo, telebisyon, dyaryo maging sa social media alinsunod sa Fair Elections Act. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa MBC TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa iba pang balita, napuno umano ng galit si Vice President Sara Duterte kaya nawala ang pagiging disente nito kaya't nakapagbitiw ito ng mga mapangahas na pahayag laban sa mga Marcos. Ayon sa isang kongresista, lumilitaw na nagpatalo ang bise sa kanyang mga emosyon, bagay na ikinadismaya naman ng anak ni Senator Amy Marcos. Ang buong detalye sa ulat ni Arnold Herrera. I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency. Ito na lang ang nasabi ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop para kay Vice President Sara Duterte na tila nilamon umano ng galit hanggang sa punto na nawala na ito sa pagiging disente. Ito'y kaugnay pa rin ng mga revelasyon at mapangahas na pahayag ng bise laban sa mga Marcos. Kabilang ang umano'y pagpapatapon sa katawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea, maging ang umano'y panggagamit sa kanya ng mga Marcos noong nakalipas na halalan. Ayon pa sa mambabatas, isang test of character ang pag-manage ng galit at tila lumabas ang kanya umanong flaws dahil nagpatalo ang bises sa kanyang mga emosyon. Sa panig naman ng mga Marcos, dismayado ang anak ni Senator Amy na si Matthew Manotoc na tila pinasonal ni VP Sara ang dapat sana'y politika lang. Sa kanyang Facebook post, labis daw itong nalungkot at nagulat sa mga naging tirada ng bise laban sa kampo ng mga Marcos, lalo na nang idawit din ito ang kanyang ina. Matatanda ang ibinuko ni VP Sara ang nooy paglapit sa kanya ng presidential sister para hikayatin itong makipagkampihan kay ngayong Pangulong Bongbong Marcos sa pangambang matatalo sila ni dating Vice President Leni Robredo. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, update muli sa Bagyong Christine. Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang Red Alert status. Kasunod dito ay naghahanda na ang Office of the Civil Defense o OCD, katuwang ang iba pang sangay ng gobyerno sa pananalasa ng bagyo. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Red Alert status nito kaugnay ng Bagyong Christine. Ito ay matapos ang pinakahuling meeting ng Risk Assessment Core Group habang papalapit sa kalupaan ng mata ng bagyong pinangangambahang lumakas pa at sumampa sa typhoon category. Nangangahulugan ng Red Alert status ng pagiging alerto ng lahat ng personnel ng National OCD mula Campo Aguinaldo hanggang sa mga regional DRRMO. Gayun din, katuwang na ng OCD ang mga detailed duty officer mula Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Samantala, umabot na sa 81 lungsod at munisipalidad ang nagkakansila ng kanilang mga klase hanggang ngayong umaga. Kabilang dito ang ilang LGU sa Calabarzon at Region 6 na inaasahang madadagdagan pa, lalo't nararamdaman ng bagyo ngayong araw. Umabot naman sa 143 mga pasahero ang stranded sa mga pantalan dahil sa kanseladong biyahe, epekto ng sama ng panahon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Attention little monsters! May pasilip na ang Grammy-winning singer na si Lady Gaga sa kanyang ilalabas na single. Ang kantang ito, bahagi ng upcoming 7th studio album ng pop icon. Narito ang aking report. After Harley Quinn, may pasabog na naman si Mother Monster Lady Gaga. Kumpirmadong sa October 25 kasi ilalabas ng pop icon ang kanyang bagong single na pinamagatang Disease. Ito ang ibinahagi ng singer sa kanyang social media page, kalakip ang cover art ng upcoming song at ang title nito written upside down. Batay nga sa anunsyo, eksaktong 12 p.m. mapapakinggan ng Pinoy fans sa Friday ang kanta na bahagi ng kanyang ilalabas na 7th studio album. Una rito, ilang eagle-eyed fans ang nakapansin na posibleng Disease ang title ng i-release na song ng Grammy-winning singer dahil sa tila hint nito sa pamamagitan ng mga title ng kanyang kanta sa music streaming platform na in-arrange from upper to lower case and vice versa kung saan mababasa ang Gaga Disease. Kung matatandaan, last September nang inilabas ni Lady Gaga ang kanyang surprise album Harley Quinn, habang ang kanila namang collab ni film singer Bruno Mars na Die With A Smile nananatiling nangunguna sa Billboard Global 200 for 8 weeks.
Sa aking pagbabalik, muli na namang sumailalim sa operasyon ng aktres na si Angelica Panganiban. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Congressman Sandro Marcos nagsalita na sa patuloy na patutsada ni VP Sara. Sa MBC TV correspondents, sapat na supply ng bigas, tiniyak ng NFA Northern Samar. Sa hoy, bawal yan. Parusa sa mga driver na nagpo-post ng litrato ng kanilang pasahero online. Alamin. Sa MBC TV Sports, Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga maghaharap para sa Governor's Cup Finals rematch. At sa Showbiz Spotted, Angelica Panganiban muling inoperahan sa balakang dahil sa iniindang sakit sa buto. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, update muna tayo sa Bagyong Christine. Nag-anunsyo na ang iba't ibang LGU sa Metro Manila ng suspensyon ng klase para sa panghapong klase ito. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon, Marikina at Muntinlupa City. Habang suspendido din ang klase mula kinder naman hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan sa Navotas at Quezon City. Samantala, suspendido rin ang klase mula kinder hanggang senior high school sa mga pribado at pampublikong paaralan sa mga lungsod ng Maynila, Pasig, Taguig at Mandaluyong. Sa iba pang balita, target ng Trabaho Party List ang pagsasaayos ng provincial rate ng sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon. Ayon sa tagapagsalita ng samahan, living wage at hindi minimum wage ang dapat ipagkaloob sa mga manggagawa upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga ito. Ang buong detalye, nagbabalik si Edniel Parosa. Isusulong ng Trabaho Party List ang pagsasaayos ng provincial rate ng sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon para iakma ito sa pang-araw-araw na pangangailangan sa makabagong panahon. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng grupo, dapat nang palitan ng minimum wage at ipagkaloob ang tinatawag nilang living wage kung saan sapat ang pinapasahod ng mga kumpanya para sa minimum basic needs ng bawat pamilya. Paliwanag ng Trabaho Party List, tututukan ito ang mga isasagawang pag-aaral at panukala upang maging equitable o makatarungan ng sistema kahit magkakaibang sahod sa bawat rehiyon. Aniya, hindi umano dapat magbanggaan ng grupo ng mga manggagawa at grupo ng mga negosyante sa naturang issue, subalit dapat silang magkaisa upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng lahat. Kinikilala ng Party List Group ang kahalagahan ng balansing usapin sa pasahod kung saan isinasaalang-alang ang kapakanan hindi lamang ng mga manggagawa kundi pati na rin ng mga employers. Hindi naman umano sa paraang pagigipit ng mga employer ang gagawin upang makamit ng living wage, sa halip ay pagpapalakas ng iba't ibang sektor ng ekonomiya para sama-sama ang pag-unlad ng mga negosyante at manggagawa. Para makamit ito, iginit ang Trabaho Party List na mahalagang tutukan ngayon ang tamang pagset ng minimum wage sa bawat rehiyon upang matiyak na ito ay angkop at patas para sa manggagawa at para sa mga negosyante. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na makakarating sa pandaigdigang pamilihan ang mga lokal na produkto ng micro, small and medium enterprises o mga MSMEs sa bansa. Ayon sa Pangulo, kumpiyansa siya na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa buong mundo lalo na sa usapin ng pagkamalikhain. Narito ang report ni Rose Babiera. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na makakarating sa pandaigdigang pamilihan ang mga lokal na produkto ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa bansa.
Bahagi ito ng mga effort ng pamahalaan na isulong ang mga lokal na produkto, hindi lamang sa local space kundi pati na rin sa digital space para mas mapalawak ang sakop na target nitong consumer. Ayon sa Pangulo, ang digital space ay isa sa mga pinto para mapasok ang pandaigdigang merkado. Ngunit, isa lamang itong paraan para ibenta o ibida ang mga produkto. Mahalaga pa rin ani ang kalidad, pero hindi na ito alintana ng Pangulo. Kumpiyansa si PBBM na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino dahil natural na ang pagiging malikhain ng mga ito. I'm sure anyone who is in the market for these designs, whether it be furniture or fashion or everything else that we've seen today, I'm so confident that we will do well in the world market. Noong 2023, halos 7.1% ng gross domestic product o GDP ng bansa ay mula sa creative industry. Katumbas ito ng 1.72 trilyong halaga ng produkto at serbisyo at nagbukas ng trabaho sa 7.26 milyong Pilipino. Kaya naman, nangako ang Pangulo na gagawin ng pamahalaan ng lahat upang mas makilala pa sa mundo ang mga produktong gawa ng mga Pilipino. We will do everything that we can so that the world will know even better how good Filipinos are. Yung galing ng Pinay, makita ng buong mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naglabas na ng pahayag ang Ilocos Norte representative at panganay na anak ni Pangulong BBM na si Congressman Sandro Marcos sa patuloy na patutsada ni Vice President Sara Duterte. Matagal daw siyang nanahimik bilang respeto sa posisyon ng bise, ngunit bilang anak, hindi niya raw ito matatanggap. At katulad na lamang po ng mga banat ng bise sa kanyang ama at lolo. Ang buong pahayag sa ulat ni Milky Regunan. Hindi na napigilan ni Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Marcos at nagsalita na sa patuloy na mga banat ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang statement, sinabi ni Congressman Sandro, matagal na siyang nananahimik bilang respeto sa posisyon ni VP Sara na ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pero bilang isang anak, hindi niya na matatanggap ang sinasabi ni VP Sara sa kanyang lolo na si yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Congressman Sandro, tungkulin niya bilang kinatawa ng mga Ilocano na magsalita dahil hindi lamang dismayado ang kanyang mga kailian o kababayan sa Ilocos, kundi maging sa buong bansa sa asal ng Vice President. Sabi ni Congressman Sandro, wala siyang matatatandaan na nagsalita si Pangulong Marcos laban kay VP Sara. Sa katotohanan anya, pinayuhan siya ng kanyang ama na wag nang magsalita, pero bilang isang anak, hindi niya na pwedeng palampasin ang mga sinasabi ni VP Sara. Malamang anya, ang pagiging ballistic o pagwawala sa kanyang press con ay paraan ng kanyang self-therapy. Dahil dito, dapat nating paalalahanan ang ating mga sarili na huwag baliwalain ng pangalaga sa ating mental health. Hangad ni Congressman Sandro na okay si VP Sara. Nalang kanyang tagumpay gaya ni Pangulong Marcos ay tagumpay ng mga kapwa nating Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malapit nang umapaw ang tubig sa Naga River dahil sa tuloy-tuloy na malalakas na pagulan dulot ng Bagyong Christine. Ang mga kasalukuyang sitwasyon sa Naga City ihahatid sa atin live ni Ruel Saldico. Ruel, gaano kalakas ang ibinubuhos na ulan dyan sa Naga? Yes, UL, at talagang hindi pa rin tumitigil ang malakas na pagbuhos ng ulan at itong may kasamang malakas na hangin dulot ng bagyong si Christine. Sa mga oras na ito ay ilang metro na lang ay malapit na umapaw ang tubig naman ng Naga River na ito ay kumukonekta naman sa Naga City hanggang sa Milaor, Minalabak. At samantala naman ay nagkaroon naman ng landslide sa barangay Sugad sa bayan ng Pulang, Dalawigan ng Albaya. Isang force evacuation naman sinagawa ng Hubilyar sa Dalawigan ng Albaya kanina, na kung saan pinagtulungan naman ng PMP at ng ilang mga opisyal ng Hubilyar Local Government Unit. Maging bumigay din ang ilang pang-usang maliit na tulay na gawa naman sa bambo sa bayan ng Manito sa Dalawigan ng Albay. Ang PMP at ng OCD at maging ang DSWD patuloy naman
sa pag-monitor sa mga bayan upang agad na mabigyan ng tulong ang ilang mga residenteng na nasa evacuation center sa mga oras na ito. Ang ating mga kababayan ay inaabisuhan ng OCD na agad magpag-ugnayan sa kanilang mga barangay, maging sa mga barangay opisyal upang sila ay agad na mailigtas kung sakali man tumaas ang mga level ng tubig sa mga plus flood area at iba pang mga malapit naman nakatira sa makaragatan ng Bicol Region. Yan ating report mula dito sa Bicol para sa MBC Network News. Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Naga City, maraming salamat Roel Saldico. Tiniyak ng National Food Authority Northern Samar na hindi magkukulang ang supply ng bigas sa lalawigan sa pagdating ng kalamidad. Ang balitang yan mula sa probinsya, ihahatid ni Jane Galit Bantayan. Siniguro naman ng National Food Authority o NFA Northern Samar na hindi magkukulang ang bigas sa mga warehouse sa pagdating ng kalamidad. Ayon kay NFA Information Officer Jovian Grimio, sapat ang stock ng bigas at ongoing ang paggigiling ng palay ng NFA bilang paghahanda sa pagdating ng kalamidad. Patuloy pa rin ang procurement ng palay sa mga local farmers dito sa lalawigan ng Northern Samar. Kinumpirma pa ng nasabing opisina na sa bagong order ay pinapayagan na ang branch manager ng NFA na agad na magbigay ng bigas sa request ng mga local government units na hindi na kinakailangan pa i-forward ang kanilang mga request doon sa region bago ang release doon sa mga local government units. Ayon sa nasabing opisina, patuloy ang kanilang paghahanda sa nasabing mga kalamidad. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, tapatang Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga naman ang ating muling matutunghayan sa finals ng PBA Season 49 Governors Cup. Yan ay matapos talunin ng Ginebra ang sister team nitong San Miguel Beermen sa Game 6 ng semifinals noong linggo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint Millie Borja. Balik PBA Finals ang Ginebra San Miguel matapos nitong talunin ng San Miguel Beermen with goals 102-99 final score sa Game 6 ng Season 49 Governors Cup semifinals noong linggo. Isang dagger 3 lamang mula kay Justin Brownlee ang kinailangan para makuha ng Gene Kings ang ika-4 nitong panalo sa serye at maselyohan ng finals ticket. With 1 minute and 40 seconds left, nasa 102-98 na ang puntos. Bagamat nagkaroon ng pagkakataon si Junmar Fajardo para ilapit ang score, bigo itong maipasok ang isa sa dalawang free throws. Pinangunahan ni Maverick Ahanmisi ang team with 25 points, 2 rebounds, 1 assist and a steal, habang nakapagtala naman si Brownlee ng 21 points, 7 rebounds, 7 assists, 3 steals and 2 blocks. Hindi rin nagpoli sa scoring sina Japet Aguilar with 20 points, and RJ Abarientos delivering 16. Muling makakaharap ni Brownlee at ng Ginebra ang Season 49 Governors Cup Finals rival nitong sina Ronde Hollis Jefferson at ang TNT Tropang Giga. At mensahe ni Ginebra coach Tim Cohn bago magsimula ang Best of 7 series sa susunod na linggo. It's really happy we're back in and going against my good friend Coach Chart again and you know there's always been that rivalry between Ginebra and Talking Tex. So looking forward to mixing it up with my buddy. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuhos ang well wishes sa latest vlog ni Angelica Panganiban. Matapos kasi ang isang buwan, ang aktres muli na namang sumailalim sa isang hip surgery na inabot ng 2 oras. Yan at ang pasilip sa naging therapy ng aktres narito sa aking report. Muling inoperahan ang aktres na si Angelica Panganiban dahil sa iniindang sakit sa buto. Isinagawa ang panibagong operasyon sa kanyang balakang ilang buwan matapos itong sumailalim sa cord decompression para sa iniindang avascular necrosis o pagkamatay ng bone tissue dahil sa kakulangan ng blood supply. Yan ang ibinahagi ni Angelica sa pamamagitan ng isang vlog. Matapos daw kasi ang isang buwang bed rest, bunsod ng naunang operasyon, ay nakararamdam pa rin ito ng matinding pananakit kung kaya't nagpa siya ng sumailalim sa hip
replacement surgery na umabot ng 2 oras. Pag-amin nga ng aktres, sa pagkakataong ito, ibang kaba at takot ang kanyang nadama dahil wala na ang unang tao na lagi niyang kasama sa lahat ng kinakaharap na hamon, ang kanyang ina na pumanaw noong August. Namatay si mama ng biglaan, then talaga nag-click sa akin na, oh wow, sobrang bilis ng buhay. Hindi ako papayag na may bigla na lang mangyari sa akin ng ang dami kong regrets, ang dami kong sana sa buhay. Sa kabila naman ng mga pinagdadaanan, laking pasalamat nito sa mister at unika ihang si Amila Sabin. Sa mga sumunod ngang kuha, makikita si Angelica na sumasailalim sa therapy para mapabuti ang kanyang kalagayan, hanggang sa paglabas nito sa ospital. Sa huli, nagpasalamat ang aktres sa lahat at nangakong i-update ang fans sa kanyang recovery. Nobyembre noong nakaraang taon ang ibinahagi ni Angelica Panganiban ang kanyang pakikipaglaban sa naturang karamdaman. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Meron na lamang po tayong 64 days, 64 na araw bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.